Una nating nakilala si Aling Cecil Alcantara de la Cruz mula siyudad San Fernando, Pampanga, Setyembre nitong nakaraang taon. Nang una natin siyang makilala, nalaman natin ang tungkol sa kanyang kakaibang karamdaman, ALS o amyotrophic lateral sclerosis na isang motor neuron disease. Sa isang pag-aaral, isa lamang sa bawat 100,000 tao ang nagkakaroon nito. Sa ALS, apektado ang mga brain nerve cells na siyang responsable sa maayos sa paggalaw ng katawan hanggang sa ito ay maparalisa. Ang ALS ay karaniwang nakamamatay sa loob lamang ng 5 taon pagkatapos patukoy ang karamdaman. Nung una nating bisitahin si Aling Cecil, na ikwento niya na taong 2012 nang unang maramdaman ang sakit. Unti-unti raw nang hina ang kanyang mga kamay na umabot na hanggang sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Nagsimula na rin siyang mahirapan sa paglunok at pagsasalita ng maayos. Makalipas ang 1 taon, muli nating binisita si Aling Cecil. Lumala ang karamdaman nito. Sa tuwing siya'y lumalakad, kinakailangan na itong akayin. Hindi na siya makapagsalita ng maayos kaya't gumagamit na lamang siya ng papel na may mga letra at numero upang makipag-usap. Lumalala. Last year kasi nakakakain pa siya ng maayos. Tsaka medyo mataba pa siya nun, pero ngayon pumayat. Konti na lang yung kinakain niya, ganyan. Wala pang natutuklasang lunas para sa ALS. Malaki-laki na rin daw ang nagagastos ng pamilya ni Aling Cecil para sa mga bitamina at operasyon. Nitong nakaraang linggo, sumailalim sa percutaneous endoscopic gastrostomy o PEG si Aling Cecil upang malagyan ng aparato para sa kanyang pagkain at pag-inom. Hindi raw malayong sumailalim ito sa tracheostomy at mabutasan ng kanyang lalamunan upang makahinga ng maayos. Masakit kasi unang-una may gamot dyan, pero hindi siya para hindi siya para mawala yung sakit, ma-cure. Parang pampa-delay lang nung pagkalat ng sakit sa katawan. So, masakit din siyempre bilang isang anak. Wala kaming magawa kasi sakit yan eh. Kahit sabihin natin parte ng buhay ng tao yan, masakit pa rin. Unti-unti nang namumulat ang publiko sa sakit na ALS. Sa ibang bansa, palasak ang ALS Ice Bucket Challenge upang makalikom ng pondo para sa pag-aaral ng lunas sa naturang sakit. Maging ang mga Pilipino nakiisa rin sa advokasya. Nitong linggo, matapos ang operasyon ni Aling Cecil, humarap din sa hamon ang kanyang buong pamilya. Unang-una, hindi namin ginawa yun para magpasikat kasi nga trending yun sa Facebook. Ginawa namin yun kasi para sa mama ko. Tsaka para mas maintindihan pa namin yung nararamdaman ng mama ko habang nasa kanya yung sakit niya. Pero panawagan ngayon ni Aling Cecil sa mga kapwa Pilipinong nakiisa sa layunin na ipaabot na lamang ang kanilang mga donasyon sa mga Pilipinong pasyente ng ALS. Hinahamon din ng pamilya ni Aling Cecil ang gobyerno na suportahan ng mga Pilipinong pasyente ng ALS sa bansa. Yung suporta ng gobyerno, kasi kalusugan din ng tao yung pinag-uusapan dito. Para sa mga nais tumulong kay Aling Cecil, tumawag lamang sa numerong 0918-651-6366 at hanapin si John Carlo. Kasama si Sara Maniago, ko si Aizelin David, alerto alisto sa pagbabalita.